Welcome sa House of Representatives at sa Senado. Kung sa Malacanang minsan parang bultuhan ng galawan, dito sa Kongreso at Senado, mas retail at mas organized. Parang may branch per distrito, bawat opisina may sariling playbook, bawat lugar may sariling diskarte. Marami ang naniwala na patay na ang pork barrel nung sinabi ng Supreme Court na bawal na ang PDAF. Akala natin, ayos, tapos na ang fiesta. Pero ang totoo, nagpalit lang ng costume. Ang sistema hindi nawala, nag-rebrand lang. Parang scammer na nagpalit ng profile picture. Ngayon, hindi na pork barrel at tawag. Iba-iba na. Insertions, initiatives, line items, special projects, focal priorities. Mas malinis pakinggan pero pare-pareho ang amoy. Ganito ang karaniwang takbo. Bago ma-approve ang national budget, may mga usapang hindi nakikita ng publiko. Lalapit ang isang mambabata sa isang ahensya, halimbawa DPWH o DOH. Ang linya madalas ganito: Sekretary, tutulungan namin maipasa ang budget nyo, pero may idadagdag tayo sa distrito ko. At ayun na, may ipapasok na proyekto, kalsada, building, equipment, kung ano ang magandang tignan sa papel. Minsan, project sa lugar na hindi naman priority. Minsan, farm-to-market road na mas maraming alikabok kesa ani. Pero sa budget mukhang legit. Kasi nakapangalan sa ahensya, may item number, may pondo, may pirma. Legal ang itsura, pero ang control hindi sa ahensya. Pag napasok na ang item, diyan na papasok ang mas masakit na parte. Sino ang gagawa? Sa totoong buhay, madalas ang mambabatas ang nagdidikta kung sinong kontraktor ang mananalo. Minsan kaibigan, minsan backer, minsan sariling tao din, nakadami lang. Tapos may kasunod na usapan na alam na ng lahat pero ayaw sabihin ng diretsyo. Pare, sa'yo to. Pero alam mo na, may usapan tayo. At dyan pumapasok ang porsyentuhan. Bago pa maghukay ng lupa, bago pa magbuhos ng semento, bawas na agad ang pondo. May cut, may advance, may panggasolina. Ang ending, yung perang dapat para sa tao, nauuna pang maglakbay papunta sa bulsa. Cash ang gustong bayad, walang resibo, walang audit trail. Pag may resibo man, parang multo rin. At dito mo na mararamdaman kung gaano kalapit sa buhay mo to. Isipin mo, ikaw ang ordinaryong tao. Maaga kang gumising, nag-jeep ka, nagtrabaho ka, pagod ka. Tapos pag uwi mo, dumaan ka sa kalsadang bagong gawa daw. Ang ganda ng tarp, may mukha, may title, may project of the people. Pero sa totoong buhay, isang ulan lang, lubak na agad. Parang biskwit na nabasa. Yung semento parang tinipid. Yung bakal, parang sakto na yan. Tapos ikaw, araw-araw mong nilalampasan, araw-araw mong naiisip, ito ba yung pinakalta sa sweldo ko? Sa kabilang dulo may barangay hall, may listahan ng beneficiaries, may pirma-pirma, may picture na nakangiti, hawak ang tulong. Pero kapag tinanong mo yung kapitbahay mong nakalista, uy, kasama ka pala sa nabigyan. Sagot niya, ha? Wala naman ako natanggap. Picture lang yata yung napunta sa akin. Alam niyo, parang may palabas na ginawa para lang sa dokumento. May eksena, may props, may script, pero ang audience tayo, hindi invited sa backstage. At doon sa opisina ng kontraktor, may usapan na hindi mo maririnig. Isang tawag lang, pare, ayusin mo lang yung papel. Yung sa taas, okay na. Basta wag mo kong ipahiya. Kaya ang priority hindi kalidad. Priority, wag mahuli, wag magingay, wag mag-viral. Samantala, ano ang nakikita mo sa TV? May hearing, may sigawan, may grandstanding, may bakit ganyan kayo? May saan napunta ang pondo? Akala mo superhero, di ba? Akala mo tagapagtanggol ng bayan. Pero minsan performance yan. Negotiation tactic. Public pressure para sa private deal. Yung sigaw sa camera, pang leverage. Mensahe sa likod, kaya kitang pahiya, kaya kitang harangin, sumag-usap tayo. Pero pag nagkaintindihan na, biglang lalamig ang ulo, biglang aayos ang tono, biglang approved ang budget, biglang we move forward parang walang nangyari. At hindi lang budget ang larangan, ginagamit din ang kapangyarihan ng investigasyon para mag-pressure. Yung hearing na dapat panglinis, nagiging panggipit. Yung oversight na dapat para sa publiko, nagiging bargaining chip. Ang masakit,
Tayong taxpayer ang nanonood pero tayo rin ang nagbabayad. Tapos may mas modern na version. Hindi na diretso sa opisina, dumadaan sa foundation, charity kuno, for the poor daw, livelihood daw, scholarship daw. Pero pag sinilip mo ang incorporators, driver nila, helper nila, malayong pinsan, kung sino-sino, paper trail na parang prop sa pelikula. Ililipat ang pondo sa foundation para kunyari, bibili ng kambing, binhe, kagamitan, relief goods. Sa dokumento kumpleto, may attendance sheet, may pirma, may larawan, may liquidation. Pero pag tinanong mo ang mismong dapat benepisyaryo, ano po natanggap nyo? Minsan picture lang, minsan listahan lang, minsan pangako lang. Yung pirma hindi nila kilala, yung beneficiary multo, yung project kwento, at yung pera nandun na sa kung saan masarap ang upuan, malamig ang aircon at tahimik ang konsensya. Open secret na to, hindi lahat ng mambabatas ganyan, pero sapat ang gumagawa para sirain ang sistema. At kapag nasanay tayo, mas lalo silang lalakas. Kaya wag tayong magpa-hypnotize sa performance. Kung may project, tignan ng output, hindi ang TARP. Kung may tulong, hanapin ang tunay na tumanggap, hindi ang listahan. Kung may hearing, bantayan ang resulta, hindi ang viral clips. Kaya ito ang balik values, mindshift at reality check natin. Balik sa values, hindi normal ang nakawan, ibalik ang hiya, ibalik ang dangal, ibalik ang takot gumawa ng mali. Mindshift, hindi ganyan talaga ang gobyerno, kaya dapat bantayan. Hindi tayo fan club ng politiko, employer tayo, sila ang empleyado. Reality check, kung pera ng bayan yan, dapat may malinaw na paliwanag at tunay na resulta. Ang gobyerno hindi teleserye, dapat may resibo, may output, may accountability. Huwag tayong manahimik, magtanong, magbantay, magingay kung kailangan. Kasi ang karapatan ng disenteng buhay, hindi favor. Karapatan natin yan.